Kaya ngayong gabi, hindi ang mahirap sa aim, hindi yung aim, ang mahirap sa aim, yung pagbabago. Kasi maraming tao, hanggang ngayon, ito yung topic natin, number 1. Marami pa rin fear sa sarili nila. Yan ang number 1 na topic sa NDO, is removing your doubt and fear about yourself. Is removing your fear on doing the business. Marami kasi takot gawin yung negosyo. Ilan ba dito yung, di ba? Power, grabe, ang ganda ng aim. Yayaman ako. Pag-uwi ng bahay, totoo kaya talaga? Hindi niya alam. May fear of the unknown. Di ba? Lahat naman, ano yan eh? It's a human response. Cognitive yan eh. Cognitive response yung pag may isang bagay na hindi ka familiar, yung katawan ng tao, biologically speaking, hindi siya makapag-adapt kaagad. That's why it explains kung bakit pagka nasa bagong lugar ka, takot ka. Ganun dito, meron tinatawag na fear of the unknown. So, anong antidote sa fear of the unknown? Eh di alamin mo, pag-aralan mo mabuti para mawala yung fear mo. Ang number 1 fear ng maraming tao, fear sila na baka mag-fail. Kasi nga hindi nila alam, fear of failure. Fear of the unknown. Baka mag-fail ako dyan, baka walang mangyari. Baka walang sumama sa akin. Baka sayang ang panahon ko dyan. Baka hindi ako makaging katulad ni Roy Cueto dyan. Baka sa inal lang yan dahil sila, linya nila yan. Ang daming dahilan, baka ganito, baka ganyan. Ang daming tao, puro baka. Yan nagkakanda-kalabaw ang buhay sa kakabaka. You know what I'm saying? Yes. Ladies and gentlemen, failure is not bad. Mag-fail kayo dito, hindi man kayo kumita, first few months, it's part of the process. Ganun talaga. In fact, normal yung hindi ka kumita sa una. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Hindi ka pa magaling eh. What do you expect? Tumatakbo ka na ng 120, bagong driver ka pa lang. Hindi ka naman pag nung bagong driver ka, kahit marunong ka na, pag may kasama ka, di ba kinakausap ka niya? Huwag mo muna akong kausapin. Bakit? Bakit? Kasi hindi ka pa marunong mag-multitask. Gusto mo nakakonsentrate ka lang sa daan. Kaya pag kinakausap ka, mamaya mo na ako kausapin. Pero pag marunong ka na, grabe, may kausap ka na, may ka-text ka pa. Tapos kumakagat ka pa ng McDonald's mo. Tapos may ka-kiss ka pa. Marunong ka na eh. So what do you expect? Pag marunong ka na, you expect efficiency. Pag marunong ka na. Pag marunong ka na, you expect productivity. Kasi marunong ka na. Pag hindi ka pa marunong, opposite. Kinakapa mo pa eh. So normal lang na ikaw, may mga failures ka. Hindi ka mo nakikita. Tumatagal ka ng konti, 3 months ka na, wala pa rin nangyayari. It's okay. Yun ang normal. Ang abnormal dito, 3 months ka pa lang, ang laki na ng kinikita mo. Lahat naniniwala na sa'yo. Ang galing mo na mag-closing, may 7 heads ka na kagad. Bago ka pa lang, lahat ng kausapin mo, oo, grabe. Pag lahat ng kausap mo, oo, matakot ka. Pag wala kang rejection, matakot ka. Malapit ka ng kunin ni Lord. Lahat binibigay na sa'yo. Tama niya? Normal. Failure, ang maling mindset ng mga maraming tao dati, naturuan kasi tayo na wag ka mag-fail. Kasi ang dictation ng society, sikat lang yung mga nagsasucceed, yung mga nag-fail, wala yan. You're very afraid to make mistakes kasi bawal sa eskwelahan magkamali. But in real life, you have to commit many mistakes before you become successful. Nakuha niyo ba? Mali kasi yung program natin, treatment natin sa failure, masama. No. Failure is not the opposite of success. Failure is part of your success. Sa una, akala mo walang nangyayari. Akala mo lang kasi ang batayan mo ng success, puro pera. Hindi mo namamalayan sa una, ang nabibuild mo na sa'yo yung character mo. Ang nabibuild mo na sa'yo yung confidence mo. Dalawa lagi ang creation, merong mental tsaka physical. Bago maging visible, nauuna sa invisible. Bago maging visible ang pera, nauuna yan sa invisible. Sa loob muna. Kakapal mo ng mukha mo, magiging positive ka muna, magkukumit ka muna, lalabas mo na yung determination mo. Walang pinagkaiba pag nagtatanim kayo, ito yung lupa, nagtanim ka ng buto. Ano unang tutubo? Yung invisible o yung visible? Invisible, yung ugat muna. Ngayon nandito ka, makita mo ba yung ugat tumutubo? Hindi. Pera kung transparent yung lupa. Ay, tumutubo na yung ugat niya, nakita-kita. Transparent eh. Tama, mali?
Kaya hindi ibig sabihin hindi tumutubo pataas, walang nangyayari. For all you know, inuugat na. Bago, tumubo. Ganon din sa aim. Bago magka-network, bago magka-pera, ugat muna. Ano to? Karakter mo. Patience mo. Commitment mo. Karakter mo. Yun muna. Kaya pag uwi nyo at sinabi sa'yo ng nanay mo, tagal-tagal mo na dyan, wala naman nangyayari. Sabi mo, nanay, inuugat na po. Inuugat na po. Are you getting me? Yes! It's okay to fail. Second, marami ka matututunan sa failure. Just like Thomas Alva Edison. 10,000 ang failure niya bago niya na-invento bumili. Pero nung sabi niya, nung interview ng journalist, how did you feel? How do you feel that you have failed 10,000 times? Sabi niya, I never failed. I learned that there are 10,000 elements that can never be made into filament. Galing, ano? Hindi ako nag-fail, sabi niya. May na-discover ako na 10,000 pala na elemento hindi ko pwedeng gawing filament. O ganun din sa inyo. Pag 1,000 ni-recruit mo at hindi naniwala, sabihin mo may na-discover ako. May 1,000 akong kaibigan, ayaw yumaman. Ha? Oh. That's how you interpret things. Hindi yung pag wala naniwala sa'yo, mukmuk ka sa bahay. Malas talaga, malas. You know what? Pinoy, pagka hindi nangyayari accordingly sa expectation nila mga bagay, malas. Pag nangyayari according to the expectation, swerte. Next, fear of rejection. Oh, tatakot maraming tao sa rejection. Pero kasama to eh. You will have to be rejected so many times before you become successful. Because they never buy your idea. Hindi ka pa paniniwalaan. Utal ka pa eh. Kinakabahan ka pa alam mo dito. Paano ka paniniwala? Kaya, ang dami mo rejection. Pero sa rejection mo, diyan ka gumagaling. Diyan ka nai-immune. Gusto mong gumaling sa pagre-recruit, expose yourself sa labas, huwag ka lagi sa opisina. Pag tinanong ka ng downline, apply mo, ba't nandito? Saan ka ngayon? Apply, attend ako training. Sabi ng apply naman, saan ka ngayon? Attend ako training. Pag tinanong, ba't hindi ka nagre-recruit? Hindi, training lang ng training. Takot ma-reject. Labas kayo, expose yourself. Kailangan ma-immune kayo sa rejection. Paano ka ma-immune sa rejection? Pag lagi. Pag maminsan-minsan ka lang ma-reject, naku, lagi masakit. Kailangan lagi. Pag araw-araw na, darating ang panahon, immune ka na. Pero pag once a month ka lang ma-reject, ang sakit. Next month ulit, ang sakit na naman. Paminsan-minsan, bugbugin mo yung sarili mo sa rejection. Bugbugin mo siya. Ganito yan eh. Minsan sa 10, maniniwala, wala. Ganun talaga. Hindi ka pa magaling. Sa 10, wala na naman. Sa 10, wala na naman. Tuloy lang. Minsan, pero sa 10, meron ng isa. Ganun lagi yun. Minsan sa 10, meron ng 2. Pagaling ka ng pagaling kasi. Hindi dahil, ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling. Dahil gumagaling ka, dumadali yung ginagawa mo. O di ulit-ulitin mo lang. Hanggang mag-succeed ka. Kaya part ito, marireject ka talaga. And dito, mas maraming rejection, mas maganda kasi isa lang ibig sabihin nun. Marami kang kinakausap, kaya ka nare-reject. Pag wala kang rejection, ako, kakatakot yun. Kaya dapat, parang kalyo lang yan, sugat. Pagkakalyo na, magiging manhid na. Ganito rin dito, magpakamanhid kayo. Go out there, expose yourself. Di ba yung mga bata nga? Mas mataas daw yung resistensya ng mga bata na lagi nasa labas. Naglalaro sa kanal, lagi nakahubad, nagluluglug, gano'n yung mga gano'n. Kaysa yung mga batang di aircon, tas di polvo, di lampin ang likod. Yung mga yun, malikabukan, sipon. Yung mga bata, ibang klase. Kahit na inuugin yung gumagano'n, gumagano'n. May explanation yun. Ang taas ng resistensya nila. Ganito ka rin dito. Taas ang may resistensya mo. Expose yourself to rejection. Normal ito. Normal ito. Hindi yung pag na-reject ka, ay, hindi para sa akin to. Sign to, sign. Hilig sa sign. Si Colonel Sanders of Kentucky Fried Chicken, KFC, 6 years old, nung inimbento niya o na-device niya or na-discover niya yung recipe ng KFC.
Can you imagine? Ang rejection niya, almost 1,100 ang kinausap niyang tao. Bago may nagsabing yes. Wala sana tayong KFC ngayon kung, nag-give up siya. Sylvester is alone. When he was, nung pinroduce niya, yung binibenta niya yung script ng Rocky, walang gustong bumili. Kasi ang kondisyon niya, hindi lang ibenta. Ang kondisyon niya, pag binili mo tong script ko, dapat ako actor. Bulol, sinong kukuha sa kanya? Rejection after rejection. Kaya lang may bumili. Naniwala sa kanya. Nagkaroon ng Rocky. Elvis Presley, when he was trying to get an audition, naggitara sa harap ng manager. Sabi ng manager sa kanya, hindi pa siya tapos. Magbuhat ka na lang, delivery boy, kaysa gitara. They suffered, they faced a lot of rejections before they became successful. Kaya dito pag nare-reject ka, ano yan? Ibig sabihin yan, may ginagawa ka, may attempt ka, kaya ka nare-reject. At hindi ibig sabihin walang naniniwala sa inyo, permanente yan. Hindi ganun. Sa una lang wala, pero habang tumatagal, may maniniwala at maniniwala rin sa inyo. Diba? Kaya, itong dalawang to, dyan meron takot na maraming tao. Second, kailangan, after you overcome your fear, may concept ka, ba't mo ginagawa yung business? You should ask, why you joined AIM Global? Bakit ba ako nag-AIM? Dapat may motivation ka. At dapat malalim to. Pag mababaw, madali kang, madi-discourage. Dapat you have a compelling reason why you're doing this. A reason enough for you to wake up every morning. Reason for you to get motivated. Reason for you that in spite of all those rejections, you will still continue doing the business. Like maybe sabihin mo sarili mo, I joined AIM Global because I want to change my life. I joined AIM Global because I want my parents to retire very soon. I joined AIM Global because I want my children to go to a good school. I joined AIM Global for me to pay off my debt. Dahil mo palang utang. Alam mo yung good? Good. Get out of debt. Kailangan meron kang reason ba't mo siya ginagawa. Huwag yung mababaw. And believe me, the bigger reason you have, the deeper the reason, the deeper the why, the easier the how. Madali na yung papano kung alam mo kung bakit nandito ka. Bakit mo to ginagawa? Ano ba yung primary motivation mo ba't mo ginagawa? Unfortunately, iba-iba tayo nun eh. Iba yung why ko sa why ninyo. Pwedeng ako, baliw na ako sa 100,000, pero ikaw, mababa pa sa yung 100,000. Iba-iba tayong level ng motivation. But isa lang yan. Lahat tayo gusto maging successful in one way or the other. Lahat tayo we want to become prosperous in one way or the other. Eh ngayon, sir, ano ba talaga konsepto ng networking? Dito nyo malalaman bakit nyo kailangan mag-networking, ladies and gentlemen. Number one, this is an opportunity for you to get your dreams. Sabihin mo, dreams. Dreams. Maraming mga tao may pangarap, pero yung pangarap nila hanggang ngayon, diba, sabi nga nila, pag may pangarap ka pero wala kang paraan para makuha yun, hindi pangarap ang tawag doon. Ilusyon ang tawag doon. Anong formula mo to get your dreams? You have to ask yourself, kung ang dreams mo, to become financially free, pag ang dreams mo, to have a comfortable life, pag ang dream mo, to have a secured life, pag ang dream mo, wala ka ng financial worry, anong formula mo to get this? Dapat may tamang formula ka eh. Unfortunately, marami mga tao go on their lives na ano lang, okay na yung makaraos. Kumain lang ng 3 beses, okay na. Ang tawag doon, mediocre thinking. Pero dito sa AIM Global, ladies and gentlemen, lagi naming sinasabi, dream your wildest dreams. Create your own destiny in this business. Ang dami ng tao nakatupad ng pangarap nila. People from all walks of life. Lahat ng background, meron dito. Tricycle driver, meron. Tuyo vendor, meron. Embalsamador, meron. Delivery boy, meron. Housewife, meron. Sales lady, meron. May lawyer, engineer, doctor, clerk, nurses, medtech, lahat. Ibig sabihin, kung sila naging successful, ikaw kaya mo rin maging successful at makuha mga pangarap na dito. Ilan na po? Ilan na? Sa networking sa AIM Global. Lagi naming sinasabi, kung hindi ka sasabay sa nangyayari sa networking ngayon, especially in AIM Global, napapagulihan ka na sa development na nangyayari sa buong mundo. Because more and more people are achieving their dreams.
And yet, a lot of people are so passive, hindi nila nakikita yung opportunity ng AIM. Why? Sarado utak. Sarado isip. So let me tell you this. I challenge you. If you will never do AIM Global, what are your ways or what are your means to achieve your dreams? Very simple. Kung hindi ka mag-AIM Global, saka pakikita ng 100,000 piso buwan-buwan na income kung hindi mo gagawin. Hinintay mo yung promotion sa job, naku, maniwala ka. Hindi mo makukuha. But in AIM Global, 100,000, possible o hindi? Possible. Yun yung mga bagay na naghihintay sa inyo. Number 2, you have a business of your own if you join this business. May sarili kang negosyo. And this is the first step to becoming financially free. Yung kailangan magkaroon ka ng negosyo mo. You must become your own boss. Wala akong masama sa pagiging empleyado. Wala ho. Pero kung ikaw ang direction mo, gusto mo maging financially free and get your dreams, you have to become your own boss. Because as long as you are working for someone else, you'll never become financially free. Unless you're the president of the company. Kasi yung presidente ng kumpanya, empleyado ng board yan eh. Ng board of directors. Kaya sila may presidente. Unless your position, ladies and gentlemen, is a president, well, yayaman ka talaga pag yan ang position mo. Presidente, vice president, CEO, yan ang mga mayayaman sa employment. Pero rank and file ka, maniwala ka sa akin, kailan pa? Kailan pa? Eh minsan ang promotion, ang tagal. Minsan ang movement sa opisina, lateral. Alam niyo lateral? Yung hindi pa angat, pantay-pantay lang. Nilipat ka lang ng departamento. Pero ganun pa rin yung sweldo mo. Can you imagine? Kung hindi ka mag-step up to putting up your own business, eh sa panahon ngayon, ano negosyo ang pwede mong gawin? Mag-franchising ka, pinakamababa, magkano? Mang Inasal, 5 million. 7-Eleven, may 2 to 3 million. Family First, o kaya yung mini-stock, magkano yung mga franchising niya. And ang dilema ng maraming nagtatrabaho, pagka ikaw nagtatrabaho between 8 to 5, ano pang negosyo magagawa mo pagkalabas mo na alas 5? Panggabing negosyo. Balot. Bari, clerk ka sa bangko, 8 to 5. Paglabas mo, balot. Hirap. Ang maganda, ang networking kasi nasa business siya. There are only 4 ways to make money in the world. You can become an employee, self-employed, mag-business ka, mag-invest ka. Employee, sino to? 8 to 5 job. A day's work for days, a day's pay for a day's work. Monday to Friday, 8 to 5, no work, no pay. Self-employed, sino to? Yung they depend on their own talents. Doctors, pag may pasyente, may kita. Dentist, pag may bininutan, may kita. Barbero, ahente, etc. Dati, ang networking at saka direct selling nandito. Pero nung nauso yung leverage, lumipat ang networking, napunta sa business. Ang definition kasi ng business is something na pwede mong iwan, na kahit iniwan mo, kumikita ka pa rin. Yun ang business. Pero kung may business ka na hindi mo kayang iwan, ang tawag doon, small business, nasa self-employment pa rin siya. The richest people in the world, according to Robert Kiyosaki, siya nag-devise nito, belongs to the right side of the quadrant. Ang nasa right, yung B at saka yung I. Yung I, yung money is working for them already kasi ang dami nila investments eh. Kuha niya siya? And the most miserable people in the world financially, lagi wala pera, nagko-complain, etc. Sabi niya, belongs to the left side, or right side of the quadrant. Ito yung right, ito yung left. So lagi nagko-complain na dito. Unless you make the crossing, unless tumawid ka, hindi ka yayaman. Kaya dapat makatawid ka. Yung ibang tao hindi makatawid. From employment to business. Bakit? Number 1, takot. Kasi ang core values nila, go to school, get good grades, and go look for a good job. Sasabihin ng maraming tao, di bali na dito, basta meron. Di bali maliit, basta sigurado. Dito, kakatakot. Kasi hindi siya nakadesign mag-business. Takot, ayaw labas, pero gustong kumita. Pwede ba dyan sa AIM Global, ang ganda sana, kaya lang yung 7,980 eh. Pwede bang kumita dyan na hindi nagpe-pay-in? Mga ganyan. Kasi ang values ng maraming nandito, takot mag-risk. Ayaw mag-risk. Yun yung core values nila. Ang hindi namamalayan ng maraming tao, especially those who are employees, pag nag-networking ka, ang hindi mo namamalayan, nakatawid ka na.
Dalawa na nagagawa mo. Can you imagine how ano advantage mo? Dalawa na ang alam mo. While a lot of your office mates, pag nire-recruit mo, ayaw. Sabi sa akin ng mentor ko before, George, okay lang, ayaw ng kaibigan mo, ayaw ng opisina mo. Sabi ko, bakit? Ikaw kasi, pag nag-networking ka, ikaw, dalawa na alam mo. Employment and business. Engineering and networking. Kasi engineering ako eh. So, ibig sabihin, mas malaki talaga kikitain mo sa maraming tao. Bakit? Isa lang ang alam nila, ikaw, dalawang alam mo. O di ganun din kayo. Marami kayong nire-recruit, ayaw dito. Hayaan mo lang, isa lang alam nila. Ikaw, dalawa na alam mo, yung profession mo at yung networking mo. Yeah. Kaya, ngayong nakatawid ka na, huwag ka nang babalik. Tama. Yung iba kasi bumabalik pa, pag nahirapan, dito na lang, okay no? Go out of your comfort zone. Ang kalaban nyo, yung comfort zone. Nasanay ka na eh. Dito mahirap talaga dahil hindi ka sanay. Magbibuild ka pa lang eh. Nasa building stage ka pa lang. Ginagawa mo pa lang siya. Kaya mahirap. Pero okay lang, tiisin mo lang. Kasi darating ang panahon, iiwan mo na to, magpo-full time ka na dito. Yes! Gusto niyo ba yan?